Okay, magandang hapon muli. Sa hapong ito, saglit po tayong magbe-break sa ating pong series sa mga selective passages and verses sa Book of Proverbs. And we will be talking about something that is very common in our hearing. It has something to do with the term or the words born again. So we will just be entitling this message, You Must Be Born Again. So we will be reading the most popular passage about this topic, and that is in John chapter 3, verses 1 to 8. So let me invite you to John chapter 3, verses 1 to 8. Sa Tagalog po, babasahin ko. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseyo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na iyong ginagawa malibang kasama niya ang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinasabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Verse 8, humihihip ang hangin kung saan ito ibig, at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ito nanggagaling at kung saan tutungo. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Ito po ang salita ng Panginoon. Ako po ay walang paghanga sa mga estilo at morality ng marami sa mga showbiz personality natin. Bagamat ako ay nanonood ng mga pelikula, may mga paborito akong mga artista, no, sa Hollywood especially. Pero alam ko, at siguro alam naman nating lahat, that there may be good actors and actresses, but if you look at their lifestyle and the family situation, you would see the mess and the degeneration of their own morality. I think last week, meron akong tiningnan isang biography ng isang Hollywood actor na medyo paborito ko rin siyang panoorin. Kasi pa magaganda ang kanyang mga pelikula. Pero nagulat ako kasi yung kanyang tawag nito, yung kanyang parang naging 10 na yata yung kanyang asawa. 10 na ang pinakasalan niya kasi madali lang naman doon. Magpakasal, divorce, kasal, divorce, kasal. Umabot na yata ng 10. So, pakikita natin, isang kahanga-hanga, mahusay, pero napaka-degenerating ang kanyang morality. Na alam ko na marami ay makikita natin na ganyan. Ang iba pa nga, mga known celebrities around the world na yung lifestyle nila, talagang sabihin na natin obvious na hindi maganda. Having said that, meron namang mga nasa showbiz din na medyo hinangaan ko naman pagdating sa kanilang humanitarian activities, no? I'm referring to a famous celebrity na ang pangalan ay si Angelina Jolie, na si Jolie received a wide recognition of her humanitarian work. She had done numerous travels to visit hundreds of refugee camps around the world. Donated millions of dollars, funded relief and educational assistance sa mga organization, and thus she became, once upon a time, a UN Ambassador of Goodwill for all this involvement. Pero yung personal na paghanga ko sa kanya, hindi sa kanyang lifestyle, kundi sa kanyang ginagawa sa humanitarian aspect, ay yung kanyang hangarin na mag-adapt ng mga bata mula sa mga mahihirap na bayan. So, meron siyang mga anak, kalahati doon sa kanyang mga anak ay mga adopted niya mula sa Cambodia, sa Ethiopia, sa Vietnam, at ito ay mga adopted niya. Now, isipin nyo, imagine nyo yung difference na mangyayari sa mga batang ito. Kung sila ay hindi na-adapt, maaaring lumaki sila sa isang pamilyang mahirap, pamilyang walang katiyakan ng kanilang future, no? Pamilya na siguro pinagkaitan sa maraming bagay,
Pero dahil nga may nag-adapt sa kanila na isang kilalang tao, mayaman, tiyak na magbabago ang takbo ng kanilang buhay. Na dati sila ay maaring napagkaitan sa maraming bagay sa larangan ng material, ngayon mabubuhay sila sa kasaganaan. Dati walang katiyakan ng kanilang future, now exploded with many possibility. So what a difference it can be kung ang isang tao who has everything shows favor to someone who may not have very much. Mga kapatid, gusto ko rin sabihin sa inyo na higit pa rito ang ginawa sa atin ng Diyos. Higit pa sa mga pabor na binigay sa isang taong sabihin na nating nasa isang mahirap na kalagayan, pero dahil siya ay kinupkup sa isang pamilya, lahat ng magandang mangyayari sa kanya in the future, speaking of material aspect or physical aspect, ay nasa kanya, higit pa ang pagpapala na meron tayo nung nakilala natin ang Panginoong Diyos. God has done something far beyond what the greatest of all the humanitarian people are doing in this world. What the humanitarian people can do, like that person, Angelina Jolie, is just to alleviate, no, gaangin o maaring angatin yung physical and economical status ng isang tao, and nothing more. Nothing more. But God has given us glorious and eternal blessing when He adopted us into His own family. But we may ask, di ba? Is there any possibility na ang pagtrato ng isang magulang sa kanyang adopted children ay iba sa pagtrato niya doon sa kanyang biological children? May possibility. No? However, sa pamilya ng Diyos, hindi ganun. The reason is we are not only adopted legally, but we are actually born into God's family. We are born into God's family. The New Testament writer, especially si John, gumamit siya ng mga variety of expression for what it means to be a Christian. Ang isang Kristiyano daw ay kilala niya ang Panginoon. Ang isang Kristiyano daw ay ay ilaw ng sanlibutan. Ang isang Kristiyano daw ay nakikilala ang katotohanan. Ang isang Kristiyano ay tinubos ni Kristo, so forth and so on. But one of the distinct descriptions for the true Christian, siya ay ipinanganak ng Diyos. He is born of God. So, kung mababasa natin sa John chapter 1, verses 12 to 13, medyo mas familiar sa marami yung verse 12 eh. Pero dapat isama yung verse 13 kasi yun ang magpapaliwanag sa atin ng sinasabi ko patungkol sa born again. Sabi doon, subalit, ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Verse 13, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman, kundi ng Diyos. So doon makikita natin, ang isang Kristiyano by nature, hindi siya anak ng Diyos. By nature, hiwalay siya sa Diyos. By nature, kaaway siya ng Diyos. Nasa ilalim siya ng galit ng Diyos, worthy only of God's judgment. But because of God's grace, we are born into His family. We are born of God. Now this afternoon, we will consider one of the famous encounters in the New Testament which explains and illustrates what it means by this born of God. Ano bang ibig sabihin ng ipinanganak ng Diyos? So, in recent years, yung salitang born again, naging fashionable yan, ano? Dinidescribe nga ng media yan dati na parang isang sociological movement, yung mga born again. But what does it mean to be born again? Ano bang ibig sabihin na you are born of God? So kasi ito dapat maging malinaw sa marami sa ating panahon ngayon na may mga maling konsepto patungkol dyan. So before we look at the real meaning of this phrase, let us first consider the man Nicodemus. Sabi rito, isa siyang Pariseo, of course. He was a man with every possible natural advantage. Isa siyang Hudyo na ang salita ng Diyos ay nasa kanyang dulo lang ng kanyang daliri. Ang ibig sabihin, nasa kanya
ang lahat ng mga materials pagdating sa Old Testament. Isang Pharisee at nabubuhay siya ng merong pagpapahalaga sa batas ng Diyos. Estudyante at profesor marahil ng theology among his peers. Is a religious devotee. At sabi, pumunta siya kay Jesus Christ isang gabi. He went to Christ one night. Now, maraming espekulasyon. Bakit daw gabi? No? Nagpunta si Nicodemo ng gabi at alam mo, ang daming ginawang paratang kay Nicodemus. Bakit pumunta siya ng gabi? Ang ibang mga paratang ay nahihiya siya, no? Na sabi nila kasi gabi siya pumunta kasi nahihiya siya na makita ng mga tao. Yun ba ay talagang matitiyak natin sapagkat hindi naman nakalagay sa text na nahihiya siya kaya pumunta siya nung gabi. Wala namang ganun, di ba? Marami ng negatibong intriga na narinig tayo na wala naman dito sa talata. Pero ang isang probability, kaya siya nagpunta ng gabi, ay dahil marahil si Jesus Christ ay napaka-busy. At sa gabi lang siya pwedeng makausap. At maaaring siya rin naman ay busy, at sa gabi lang siya pwedeng pumunta kay Jesus Christ. Mas malaki pa yung possibility doon sa bagay na yon. Kung ano man ang dahilan, hindi natin tiyak, pero palagay ko mali yung paratang na kaya siya nagpunta ng gabi ay dahil ay nahihiya siya. No? Kaya pagdating sa application, huwag kayong mahiya. No? Pagdating sa inyong pananampalataya. Tama naman yon, pero palagay ko hindi natin pwedeng gamitin yung text na yon to explain our point. Now, sabi rito, ay lumapit siya kay Jesus Christ at ang dahilan niya ay dahil doon sa mga signs. May mga signs and wonders and miracles na ginagawa si Jesus Christ. At kagiyat na inisip niya na maaring ito nga ba ang dahilan, ito nga ba ay mga tanda na ang dumating na ito, siya yung Messiah. O anong ibig sabihin ng mga signs na ito? Anong ibig sabihin ng mga milagrong ito? Pero mapapansin natin si Jesus Christ, hindi niya sinagot yung tanong na yon, kundi dinala niya ang usapan sa higit na mahalaga at higit na mabigat na usapin. And this is to show that if you really want to know Christ, it is not enough to know Him as the Lord of miracle and wonders. No? If your belief of Christ will not go beyond His power to perform miracle, you only be like Nicodemus. Magiging katulad ka lang ni Nicodemus. So nowadays, may mga nagtuturo na kailangan natin ng mga kaloob ng milagro, ng mga tanda, ng mga wonders, now, so that people will believe, so that we can persuade them to Christian faith. They call it the power religion. In verse 3, Jesus said, verily, verily, o sa wikang Griego, amen, amen. It implies, anong ibig sabihin nun? Ito yung nangangahulugan na it cannot be argued, it cannot be compromised, it cannot be twisted, that unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So Jesus is speaking to a man, isang tao na may pagpapahalaga sa batas ng Diyos, isang relihiyosong tao na maaring ginagawa niya ang lahat para ihanda niya ang kanyang sarili para makapasok sa kaharian ng Diyos. Siguro maganda rin tanungin ng ilan sa atin dito, maaring iniisip ninyo na makakapasok kayo sa kaharian ng Diyos tulad ni Nicodemus, no? The Lord is saying to you right now, unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. So, ano bang gusto nyong maalala kapag may birthday kayo? Yung regalo? O yung pagbati? Wala pang bumabati sa akin. Naghihintay na batiin? No? Isn't it that dapat ang pinakamahalaga na bagay sa tuwing dumarating ang inyong kaarawan ay ang katotohanang pinanganak kayo? Right? That you were born and that day is the authentication that you have life. Kasi pinanganak ka eh. Nung pinanganak ka, yun ang katibayan na may buhay ka. And let me say this, ano man ang kalalagayan natin sa buhay in terms of
religiosity and morality right now, what you really need is this experience, born again. What you really need is life from the Spirit. Now, Nicodemus was a little bit confused in verse 4. Diba? Sabi niya, paano may papanganak ang isang tao kung siya matanda na? Makakapasok pa ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at may papanganak? So, he is still looking it in terms of what man can give and do. Ganun ang sabi niya, tika, paano nangyayari yon? So, tinitingnan niya pa rin kung yung ganitong experience sa magagawa ng tao. But Jesus responded that to be born of God is far beyond what man can give and do. He is telling him that he needs life to experience that. He needs life to experience that. This is the message that I want to bring to you this afternoon. To be born of God is to receive life through the Spirit of God. To be born of God is to receive life through the Spirit of God. Kulang ng of God. Sorry. So, two things are being emphatically implied here. Number one, the nature of man. That's number one. And then the need of man. First, the nature of man. What is the nature of man? Man is spiritually dead. Man is spiritually dead. Man, being a sinner, has no life in the realm of the Spirit. Ang tao bilang makasalanan ay walang buhay sa larangan ng Espiritu. At ipinaliliwanag ni Jesus ito, hindi sa termino ng laman. Kaya nga sabi niya sa verse 6, di ba? Ang ipinanganak ng laman ay sa laman. At ang pinanganak ng Espiritu ay sa Espiritu. So yung laman na binabanggit dito, hindi ito tumutukoy doon sa buto at sa dugo. Hindi itong laman na nakikita nyo sa katawan ko o nakikita ko sa inyo. Hindi yon. Kundi tumutukoy yun sa full humanity. When the term flesh is being used by John, he's referring to the full humanity. Ang buong pagkatao. At ang buong pagkatao ay nagbubunga ng mga bagay pantao. Pero ang kailangan natin ay buhay galing sa Espiritu at hindi ito maipoproduce ng ating laman. It cannot be produced by the flesh. Our natural status can do anything in the realm of spiritual that is acceptable to God. Nicodemus is cut above the rest in terms of spirituality, morality, in terms of religion. But the problem is, he has no life from the Spirit. Wala siyang buhay galing sa Espiritu. So dito makikita natin, ang isang tao ay maaring magaling sa larangan ng relihiyon, pero siya ay nasa laman pa rin. Maaring dissenting tao siya at edukado, pero maaring nasa laman pa rin. Maaring siya ay nag-a-advocate ng mga bagay na totoo at mga bagay na malinis at moral, pero siya'y nasa laman pa rin. Maaring impressive ang kanyang personality, pero maaring nasa laman pa rin. At kailangang maipanganak na muli upang maitransfer ang kanyang kalalagayan mula sa kalalagayang laman at patungo sa kalalagayan ng buhay na espiritu lamang ang makapagbibigay. So, yan ang dapat na maintindihan natin. Ano man ang sitwasyon mo, ngayon, ang kalalagayan mo ngayon, kung ikaw ay hindi nakaranas ng buhay galing sa espiritu, mananatili kang nasa laman. You remain in the sphere of the flesh. Si Pope John Paul II ay merong record being the most number of men and women canonized to be saints. So, yan ang record ni Pope John Paul. Marami na siyang na-canonize na maging santo. No? At isa na nga dyan, si Lorenzo Ruiz. No? Na kauna-unahan daw na saint na Pilipino. Pero, pansinin natin, naging santo sila sa paraan ng tao. Sa paraan ng laman. Sa daan ng laman. Sapagkat ang nag-canonize sa kanila, sino? Ay laman. Ay tao. Si Pope John Paul II. At ang isa pang weird doon, yung nagbigay sa kanila ng karapatang maging santo ay hindi santo. Kasi kinakailangan ka pang mamatay bago ka maging santo. Pero yung nagbigay sa iyo ng rights to be saints
ay hindi pa saints. No? So, yan ay gawa pa rin ng laman. No? Kung iisipin natin, hindi acceptable sa harapan ng Panginoon. At maraming ganyan sa buhay natin. Maging sa paraan ng pagtitreat natin sa tao. Minsan ang treatment natin sa marami, di ba, ay saldaan ng laman. Halimbawa, kung dumating, halimbawa lang, sa hindi mo inaasahan, bigla na lang, siguro, lapses, nagkaroon ng lapses, biglang dumalaw sa bahay niyo yung mayor, o sabihin natin yung presidente ng Pilipinas, na nagulat ka, no? Ano gagawin mo? Ha? Ano gagawin mo? Siyempre, itatrato mo siya bilang VIP. No? Makakalimutan mo. Kung na yung taong yan, ay hindi mananampalataya, maalala mo, presidente yan. You will treat him in the realm of the flesh, not in the spirit. No? Right? That's what we are. We can do the same to anybody we look up. We can do the same to anybody we admire, we regard as authority over us, and to anybody who asks about our hope, we treat them that way. Di ba ganun tayo magtrato madalas sa mga taong nasa matataas na posisyon? Alala niyo si Asaph sa Psalm 73? Masyado siyang nainggit. Masyado siyang natisod. At sabi ron ay halos siya ay madulas sapagkat nakita niya ang kasaganaan ng mga taong masasama. Nagkaroon siya ng bad feelings nang makita niya na umuunlad ang mga taong gumagawa ng mali. Natisod siya. Sabi, until I went to the sanctuary of God, then I understood their end. Verse 17. When we treat people according to the flesh, ganun lang talaga ang mangyayari. We will admire them, we will treat them VIP, especially kung medyo elevated ang kanilang position, no? O kahit na yung mga tao maaring mabababa ang kalalagayan sa lipunan, no? Ang treatment natin sa kanila tulad ng treatment ng isang taong sa tingin mo ay mababa lang. Pero when we treat people in the realm of the spirit, then we see what is the most important thing in life. This man, kung siya man ay mataas ang kalalagayan sa lipunan, kung wala siya sa Panginoon, siya ay mapapahamak. Ang isang taong ito na nasa ibaba, kahit na siya ay mahirap at kaawa-awa, higit siyang magiging kaawa-awa kung hindi niya makikilala ang Panginoon sapagkat siya ay mananatiling nasa laman. So, there's nothing to be envious with the people who have no life from the Spirit. The spiritual aspect is far greater than physical and material aspect in life. Kaya nga, siguro, isang hamon sa ating dito, wag lang nating ibuhos ang ating atensyon sa mga worldly ambition natin, worldly enjoyment, sa trabaho natin, sa profesyon natin. Isipin natin lagi ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Think of your spiritual status before God. At bilang isang iglesia, let us not forget that our primary job is to tell and remind people around us of their spiritual needs. We are not called as a church to be involved in politics, in business. We are called as a church to be involved in the spiritual needs of man. Now, ulitin ko, as a church, we are not called to be involved in politics. We are not called to be involved in business. As a church, we are called to be involved to address the spiritual need. Kaya tayo nandito bilang isang iglesia para abutin ang pangangailangang espiritual ng mga tao sa ating kapaligiran. Kaya, dapat ang ipinapangaral lagi ay mga bagay na espiritual at hindi ang mga bagay na may kinalaman sa lumilipas na bagay, kundi ang mga bagay na pangwalang hanggan. The nature of man is a spiritually dead person. And if a person will remain in that area, he will be in the flesh and he will
be, and he will perish. Now let's go to the second heading, the need of man. The need of man is none other than spiritual life or life from the Spirit. Look at the emphasis. Unless a man be born again, he cannot see. That's verse 3. And then verse 5, he cannot enter the kingdom of God. So kingdom is not a territory, but dominion. Ulitin ko pag pinag-uusapan ng kaharian, lalo na sa Biblia, hindi ito tumutukoy sa teritoryo tulad ng United Kingdom, Kingdom of Saudi Arabia, Kingdom of Thailand, kundi tumutukoy ito sa dominion. Dominion. So imagine natin, merong isang hari, merong pinaghaharian. Merong hari, merong pinaghaharian. So nung dumating si Kristo rito, isa sa ginawa niya, dinala niya ang kaharian. Andito na ang kaharian. Si Kristo ang hari na dumating. At ang ebidensya na nandito na ang kaharian, meron ng pinaghaharian. At yan ang mga taong nanampalataya at nagpasakop sa Kanya bilang Panginoon, bilang tagapagligtas nila. So there is a king, there are subjects. Meaning, unless you have life in the Spirit, he will not either be subject or submit to God. Kung walang buhay galing sa Espiritu, ang tao ay hindi mapapailalim o magpapasakop sa Diyos. Hindi siya magpapasakop sa pagiging hari ng Diyos, sa pagiging hari ni Jesus. And therefore, kailangan na maipanganak siyang muli. Eh marami, nire-reverse nila ito eh. In order to be born again, you must believe first. Di ba sabi nila? Para maipanganak ang muli, dapat kang manampalataya. In order to be born again. Pero hindi, ang salita ng Diyos ay nagsasabi na ang tao ay kailangang ipanganak na muli upang siya manampalataya at upang siya magpasakop sa Diyos. Ano, mahirap intindihin yung turo na yun, ano? Pero yun ang totoo. Kasi ang ibig sabihin ng born again, binigyan ng espiritu. Binigyan ng buhay ang isang taong patay espiritual. Kapag ang isang tao ay patay espiritual, wala siyang naiintindihan sa larangang espiritual. Wala siyang naiintindihan sa mga bagay na may kinalaman sa paghahari ng Diyos. Hindi siya nagpapailalim sa Diyos sapagkat patay siya. Pero kabinuhay na siya, doon niya nakikita ang pangangailangang magpasakop sa Diyos at manampalataya sa manunubos. So nauuna yung karanasang ito bago yung pananampalataya. At yun ang makikita natin doon sa binasa natin kanina, di ba? Sa John chapter 1 verse 12 to 13. Na ang sabi na yung mga tumanggap daw sa Kanya at sumampalataya sa Kanyang pangalan, pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Pagkatapos, pagdating sa verse 13, yun daw mga tumanggap ng karapatang yung mga tumanggap ng karapatan na maging anak ng Diyos dahil sila nanampalataya, sila daw yung ipinanganak. So, yun ang, pagka binasa mo sa English, naging past tense. Yung verse 12 ay present tense, yung verse 13 ay past tense. Sila ay ipinanganak. Hindi, ang sabi, sa dugo o sa kalooban ng laman, kundi sa Diyos. So, ang ibig sabihin ng pagiging born again ay isang taong binuhay sa kanyang spirito. Isang taong patay na binigyan ng buhay. At sino ang gagawa nun? Hindi ikaw, kundi ang Diyos. Hindi mo gagawin yun. Katulad yan ng isang tao, katulad ng isang bata, di ba? Nung pinapanganak siya ng kanyang nanay, wala siyang alam. Wala siyang naiintindihan. Hindi siya tumutulong para lumabas doon sa sinapupunan ng kanyang nanay. Hindi sinasabi ng nanay, hindi sinasabi, o sige, iiri ako. Nanay, ire. Ako naman, ay, lalabas na. No, parang ganon. Tutulong ako paglabas. Wala siyang alam. Sino ba sa atin na nakakaalam ng bagay? Wala tayong bahagi ron. Ganon din yung kapanganakang muli.
hindi natin alam kailan nangyari, pero ang alam natin, naintindihan natin ang kaligtasan, naintindihan natin ang pananampalataya, naintindihan natin na dapat tayo magpasakop sa hari, kaya mapapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. So, yun ang ibig sabihin nun, ano? As I said, most people will insist in free will. But the Lord is saying here that man is depraved. So helpless in his sin, unless God the Spirit gives him life, he will not be subject to God. Therefore, this experience is the work of God alone. Now in verse 5, merong medyo mahirap intindihin. Pero paliwanag ko na rin. Ano? Verse 5, sumagot si Jesus sa katotohanan, sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ay ipinanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo, ang dami ko na narinig na paliwanag dito nung araw, lalo na nung bago pa akong Christian. Bakit daw sinabi yung tubig? Kasi daw pag nanganganak, nauuna daw yung panubigan. No? Kaya daw binanggit tubig. Ganun ba yun? Hindi ko alam yun. Ano? Yun daw, kasi daw nauuna yung panubigan. Anong kinalaman yun sa spiritual? O yung iba naman, pinapaliwanag, yung tubig, pinapaliwanag yan daw sa efficient na word of God. I believe, brethren, na gumamit dito si John ng isang figure galing sa Old Testament. No? Na yung figure na yan, ay pamilyar yan. Pamilyar kay Nicodemus yan. Yan ay makikita natin sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 26. Babasahin ko sa inyo. Ezekiel chapter 36 verses 25 to 26. Ito ang sabi. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo, aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Pansinin niyo yung pinagsama-sama yung salitang bagong puso mula sa pusong bato, ginawang pusong laman. Bibigyan ko kayo ng espiritu at wiwisikan ko kayo ng tubig sa ikalilinis ninyo mula sa inyong mga karumihan. So yung water is a figurative of cleansing from all wrong beliefs, all wrong practice and habits. And the new heart and spirit, it is not an improved, but new. Hindi improve. Hindi puso na, di ba, katulad ng binaypas. Binaypas lang yon. Ito, bagong puso. Isang bagong puso, no, katulad ng heart transplant, binigyan ng bagong puso, hindi binaypas lang. No? O hindi angioplasty lang na pinapasukan ng, di ba, yung ginagawa sa pag may bara yung puso, pinapasukan ng isang instrumento para tanggalin yung bara doon sa ugat na pinadadaan dito sa singit, no, ng tao. O yung iba naman, yung bypass, kumukuha ng ugat sa hita, tapos pinapatay daw yung pinakaugat doon sa puso, lalagyan ng panibagong daanan para makadaloy yung dugo. Ano yan, ang bypass, di ba? Pero hindi ganoon. Ang sabi dito, bagong puso, katulad ng binigyan ng isang bagong puso. Yung puso inalis, nilagyan ng bagong puso. Yung tinransplant. Ganon ang idea, ganon yung image. Binigyan daw tayo ng isang bagong puso. Hindi isang puso na inimprove, kundi isang bagong puso ang ibibigay sa atin. A new heart and a new spirit. So what's the point? At ang ginamit pang salita doon ay, I will. So the point is, if we are totally dependent to God, we have nothing to contribute to the making of our salvation and to the changing of our heart in order that we may respond to the call to repent and believe. And pag ginamit yung salitang, I will give you a new heart. I will give you a new spirit. And I will, sabi doon, sa Tagalog wiwisikan ko kayo ng tubig na nagmaglilinis sa inyo. Ito'y puro figurative language. Na ang ibig lang sabihin ng salitang tubig na ito, sa
kapanganakang muli, mayroong ginagawang paglilinis sa ating pagkatao, sa ating isip at puso para maintindihan natin na tayo ay isang makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran, na tayo'y marumi na nangangailangan ng paglilinis, na tayo ay mga tao na ang pinapanginoon ay ang ating sarili ngayon magpapasakop tayo sa panibagong Panginoon at panibagong hari ng ating buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So yun po ang ibig sabihin ng salitang born again. So sometimes we are burdened and anxious and we forget na binigyan tayo ng Diyos ng pinakamahalagang pagpapala. Isang pinakamainam na pagpapala sa lahat. Ano yan? Ang buhay galing sa Espiritu. And this is far greater than any physical and material comfort and convenience in this world. This is far greater than any success and achievement man could ever receive. If you know and understand this fully, you will fully be forever grateful to God. Sa marami sa atin, minsan kulang tayo sa sigla sa ating paglilingkod, kulang tayo sa sigla sa ating pagsamba, kasi nakakalimutan natin na napakalaki ng pabor na ginawa ng Diyos sa atin. Isang pabor na napakahiwaga at napakahimala. Isang pabor ng buhay mula sa iyong pagiging patay, ngayon nagkaroon ka ng buhay. Mula sa pagkakaroon mo ng madilim na kaisipan, ngayon binigyan ka ng liwanag. Na ang iyong mga mata na nababanlungan ang maraming bagay, kaya hindi mo makita ang katotohanan. Tinanggal ng Diyos ang lahat ng yan para maunawaan mo ang pagpapala ng kaligtasan. Yan ang ibig sabihin ng regenerations. The giving of a spiritual life to a spiritually dead persons. So, this is far greater than any blessings of this world. So, I may be talking to you right now. Maaaring maganda yung buhay mo, maganda trabaho mo. Pero ang tanong ko, born again ka na ba? Sapagkat maaaring maganda ang kalalagayan mo sa buhay na ito, pero nasa laman ka pa rin. Lahat ng mga bagay na meron ka, nasa laman. So, yan ang dapat na pag-isipan mo ngayon. Ako ba'y talagang pinanganak na muli? Ako ba'y talagang may buhay na? Ako ba talaga'y kabilang na sa kaharian ng Diyos? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, kung meron akong kausap dito na hindi pa mananampalataya, I urge you to come to Christ. I urge you to come to Christ. You cannot born again yourself. Hindi mo kayang ipanganak ang sarili. Pero, pwede kang lumapit kay Kristo ngayon. Manampalataya sa Kanya. At kung totoong manampalataya ka sa Kanya, totoong magsisi ka ng kasalanan mo at magpasakop sa Kanya bilang iyong Panginoon, ebidensya yan na may nangyaring pagbabago sa buhay mo, sa puso mo, na ikaw maaring nakaranas ng kapanganakang muli. Ibinigay sa iyo ang buhay na galing sa Espiritu. Kaya lumapit ka sa Kanya sa daan ng pananampalataya, sapagkat kung nangyaring ikay ay lumapit sa Kanya sa daan ng pananampalataya, maaaring ikaw ay pinagpala ang kapanganakang muli. Maraming salamat sa inyo pakikinig, tayo pa manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa mga salita mong ito na napagbulayan namin, maaaring ilang beses na naming narinig, ilang beses na naming napag-usapan ang usapin na may kinalaman sa kapanganakang muli. Pero sana'y lalong naging hamon sa amin na napakahalaga ng experience na ito. Sana'y dumating ito sa buhay ng bawat isang naririto. Sana'y bawat isa sa amin na nandito sa amin pong building na ito ay walang sino man ay nalagpasan ng pagpapala ng kapanganakang muli. At kung meron pang wala, Panginoon, dumating nawa ang kaligtasan sa Kanya. At sana na'y maintindihan niyang kinakailangan niyang lumapit kay Kristo sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. At itong paglapit kay Kristo ng totoo sa kanyang puso ay isang ebidensya
na siya'y ipinanganak na muli. Maraming pong salamat. Samahan mo kami sa mga natitira pang sandali ng aming pong mga gawain sa araw na ito, maging sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, ingatan mo kami, at sa iba pang mga kaabalahan na pwede namin gawin. Ikaw po ang maluwalhati sa aming buhay. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.